Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon mula sa ating resident meteorologist at ekspertong totoong Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani, ano na po ang pinakauling balita sa binabantayan nating sama ng panahon sa Karagatang Pasipiko? Mang Tani? Mike, inaasahan nga na hihina yung binabantayan nating sama ng panahon sa mga susunod na araw. Kung pagbabasihan kasi natin itong wind map ng Weather Central, makikita natin na sa pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility sa linggo, unti-unting mawawala yung sentro ng sirkulasyon nitong sama ng panahon na ito. Kaya posibleng papasok ito bilang isang active low pressure area o di kaya isang tropical depression, di gaya ng Bagyong Pablo na pumasok sa PAR bilang isang malakas na typhoon, Mike. Mang Tani, masasabi ba natin na magiging maulan o huwag naman sana o kaya may bagyo tayo sa mismong araw ng Pasko, Mang Tani? Sa ngayon, Mike, masyado pa rin maaga para sabihin may bagyo sa Pasko. Malayo pa kasi yung sama ng panahon na ating binabantayan at makikita natin, nandito pa ito sa may gitna ng Dagat Pasipiko kaya pwede pang magbago ito ng direksyon. Pero inaasahan sa paglapit nito sa bansa ay posibleng maging maulan ang Pasko lalo na sa Visayas at Mindanao. At silipin naman natin ang magiging lagay ng panahon bukas. Doon po sa mga mamimili ng panregalo o pang Noche Buena, huwag kalimutang magdala ng panangga sa ulan. Magiging maulan kasi sa ilang bahagi ng bansa. Kabilang na po ang Luzon, lalong-lalo na itong eastern section. Yan po yung Cagayan Valley, yung mga lalawigan ng Aurora at Quezon, hanggang dyan po sa Bicol region at yan ay dahil sa hanging amihan. At dito naman sa Metro Manila, may maliit pong tsansa ng pagulan sa hapon at sa gabi at mainit pa rin po ang temperatura lalong-lalo na pagdating ng hapon. Sa Visayas, magiging maulap at may pagulan din dahil naman po yan sa easterlies. At sa Mindanao naman, posibleng umulan sa southern section, lalong-lalo na po dito sa may mga bayan ng South Cotabato hanggang dyan sa may General Santos at ito ay dulot naman po ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Paalala naman po sa mga uuwi sa mga probinsya na babiyay sa dagat, mag-ingat po at laging maghihanda dahil sa malakas na hanging amihan, mataas po ang alon sa seaboards ng Northern at Central Luzon, pati na sa Eastern Seaboard ng Southern Luzon at dyan po sa Eastern Visayas. At para sa karagdagang update sa ulat panahon, pwede nyo rin pong bisitahin ang website at Facebook page ng GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani.